Pakinggan naman natin nag-aawat kay Kain at Abel. Kuya Joe. Kuya Joe, talaga natin. Langya ka. Away na rin. Sorry. Naghihintay na ako na sabulutan eh. Hindi, actually, ang interpretation ko kasi dyan, being unperfect is perfect in comedy. Kailangan hindi ka perfecto sa comedy para maging perfecto ka. Para magtawanan ka. And the process of acting is a non-process, it's a continuous learning. Kaya kailangan may symbiotic relationship kayo. Kaya kaya mo magbigay para sa kanya, kaya mo tumanggap na binigay sa'yo. Yun lang. Okay. Sumagot ng tatlong veteran. O go, Adrian, after... Kay Quiz Hong sa kay Sir, may natutunan ba kayo in terms of acting, doing comedy sa kanila, mga veteran talaga? Yun po, mag-away po dito sa harapan ninyo. Ang natutunan ko, pagkain nyo mag-agree sa isa't isa. Hindi, syempre may natutunan kami talaga, honestly. Kasi sila... Ang natutunan nila dito, huwag tanggapin ang tunay na edad. Hindi kasi sila din, syempre, as a veteran, nagsasuggest din sila sa amin na dapat ipakinggan namin dahil sila yung mga nauna sa amin eh. Kasi meron kaming hindi pa alam doon sa mga nagawa nila before. Siya po lang nagtanim ng puno, saan po sumakay ang ahas. No, naman sila. Sino to? Ikaw si Len. Ako din dapat maging mas maingay ako para ma-level up ng konti. Tapos si Joy parang lagi siya, oy, iyak ka ha, ganun. Parang marami siyang tips din sa akin. And yun, maganda yung adlib nilang lahat. Ako, nahirapan mag-adlib kasi yun, bulol yung Tagalog ko. So, yun, I'm just learning. Sinabi ko lang kay Solen talaga, enjoy niya lang. Enjoy niya. This is comedy, enjoy siya. Mag-enjoy lang siya. Wala ko marami na kung natutunan po kay Tita Beverly. Nagpakatandaan lang. Na ano po talaga, nagpapasalamat po ako sa kanila na tinutulungan po nila kami sa mga scenes namin po dito. With Tito Joey as well din. Ano ba? Kasi tama naman silang tatlo ng mga veteran. Yun, yung tama, ako ginagawa ko po yung sinabi ni Tita Beverly, yung sana every movie, nag-iiba yung look mo, nag-iiba ka ng character, especially sa isang gay actor like me, pare-pareho ng bakla yung role ko. Bakla ka, sweet! Grabe, no? Wala ko, chismis lang. Yan, ngayon ko na lang po aaminin. Wala mong maarte ka. Nadulas ka! Matagal na to, 20 years na ito pinag-uusapan. Opo. Nakailang blind item. Kaya ako talaga nagagalingan po kayo sa mga role ko na gay. Gay din po talaga. Kaya at least alam nyo na ngayon. Pero pansinin nyo, iba-iba naman po yung mga roles. Yung mga portrayals ko ng mga gay characters na yan. Nahirapan ka ba? Na-portray yung... Dito si Chemerut medyo. Hindi kasi yung... napanood niyo yung pelikula. Yung character ko, kaya siya nag-iigante, meron siyang napakalalim ng dahilan. Hindi siya basta yung wala lang, nagmumulto lang. Kasi kung yung typical na yung pang sitcom, yung nagmumulto lang, di ba? Awu-awu lang acting. Yung mga tinatawag mo, ito hindi, kasi may dahilan yung character si Chemerut. So may pinanggagalingan may pinanggagalingan, tsaka siya talaga yung yung typical reason kung bakit yung mga multo nag-i-stay kasi may unfinished business. Parang interesting yung plot na yun, yung tatlong multong yun. Correct. And yung sinabi rin nga ni Ate Joy, nakakatulong din yun na there are times na you could be yourself lang. Like ako, ang feeling ko nga, perfect combination ako with Bong or even with Joy and Beverly kasi mga receiver, napakahusay. Ako admittedly, aminado po ako, giver po ako, alam niyo yan. Kailangan ko ng receiver para maging nakakatawa ang isang eksena. Hindi, sabi ba, tinweet ko nga si Bong kanina. Si Bong, hindi pa nagsasalita, nakakatawa na. Mag-iwan mo lang siya mag-isa. On mo yung camera, pelikula na. Ako kailangan may ka-eksena ako. Kasi nakakatawa ako magsalita na ako, pero hindi ko kaya yung physical. Ito mga to, forte, yung thank God meron akong empoy dito, ayun. So, may nagkatanggap ng mga binabato ko kasi si empoy, wala. Kahit anong iba to, kakainin. Tapos, i-execute niya yun na habay, napakahusay. So, malamang kami magkatuluyan. Thank you, Adrian. Go ahead. Thank you, Adrian.
Here's a question from Alan Diones. Ayan at Mami Jo, please. Thank you. Alan D. Hi, oo. Good luck sa trip mamaya sa Toronto. Thank you. Patanong Go. Oo, push ko lang yung kaninang ni Solen, yung sabi niya crush niya si Bong. Bakit mo nasabi yon, Sos? Ano yung meron si Bong? Bakit ka crush siya for you? Don't get too flattered, ha? Ay, No. Ayun, like, ako, what I want in a guy is someone that can make me laugh. At yun, lagi siya may joke, kahit hindi siya nag-joke, parang lumalabas na joke. lalaki mo. Tapos magaling siyang sumayaw. So, sexy yan. Ano pa? Cute siya. Hindi naman. Trademark. Ngayon ko lang hindi daw. Ayan. O, ano namang reaction ni Bong na crush ka ni Sos? No comment. Teka lang, dinadama ko lang eh. Hindi, syempre, ang sarap ng pakiramdam dahil hindi ko lang malabo mga tao mo. Hindi kasi syempre, di ba, isang napakaganda ni Solen, kaya nga marami nainggit sa akin dito. Ayokong pangalanan na si Joey Marquez at Smokey Manuluto. Pero, para masabi pa yun, nagulat nga ako eh, dahil ngayon ko pala napanood yung take 1 na sinabi niya eh. Ano yung gulat? Yeah. Hindi kasi, sobra kasi dahil ako naman inamin ko nga sa kanya, sabi ko, ang sarap ng pakiramdam na makakatrabaho kita. Kasi crush ko talaga si Solen. Crush ko talaga si Solen. Tapos ngayon ko lang din nalaman na, kasi lagi pag komedyante, pag nagkaka-crush sa komedyante, ang sinasabi, talented, matalino, magaling sumayaw, hindi pinuri ang itsura. At ngayon ako nagpapasalamat kasi first time akong napuri na cute daw ako. Pero may daw. Kaya salamat sa'yo. Oo, Bong, ngayon bang